Ang ganda ng ano, no, ng naka-Tesla ka sa EV na. Eh, paano naman kung ano, mangyayari pagka lahat na naka-EV? Pag lahat na naka-EV, Hindi ba tayo mag-shortage na sa kuryente? Kunwari sa Pinas, di ba shortage na yung kuryente doon? Lagi nga brown out kasi nga may shortage doon. Sa ibang lugar. Eh, paano kaya gagawin nun, no? yun ang problema, no? Sa Philippines kasi, yun ang problema natin. Kahit doon sa probinsya namin dati, kada linggo, laging may blackout doon. Di ba? So, yung mga ganong klaseng lugar, yun ang problema. Pero isipin mo, maging EV yung mga sasakyan. Sabi na, biglang maging EV lahat. Saan mapupunta yung mga gasoline? Siyempre, para pang-convert na lang yan sa kuryente. Di ba? Oo. At saka hindi naman isang biglaan yan eh. Hindi mo naman kailangan lahat na biglang mag-EV lahat eh. Dahan-dahan yan. Hindi naman nang sumikat yung kotse. Hindi naman lahat ng nakakabayo biglang nagkotse, di ba? Unti-unti yan. So, unti-unting dumadami. Unti-unti ring dadami yung mga charging equipment, yung mga capacity ng kuryente. Siyempre, magpupush yung government. Kung okay yung government natin, ipupush nila yung mga project para madagdagan ng capacity ng kuryente ang Philippines. Di ba? So, parang dito sa Japan, 5 years ago, hindi ko naisipang bumili ng electric vehicle, lalo na Tesla. Kasi saan ako magcha-charge? Kada biyahe ko, ang dami kong biyahe dito sa Japan. Saan ako magcha-charge? Eh, hindi ka talaga ng gas, gagasan mo lang. Alis ka na, di ba? Maraming gas station kasi, no? Ang daming gas. Kahit dito yun, may gas station doon, di ba? Kaso mahal dito sa Costa Codoro, sa mga highway. Pero yun nga, ngayon... Ganun? Mas mahal yung Costa Codoro? Tingnan mo, regular 190. High octane, 201. Eh, dun sa baba, 158 na lang, 160 lang eh. So, 40 yan ang, 30 to 40 yan ang dagdag, di ba? So, yun nga, mula last year, sobrang dami, as in talaga ng chinekode yung mga charger, charging station dito sa Japan. Ang dami, as in talagang kada parking area, kada service area, kada mall, kahit minsan kombini, kahit yung mga bilihan, yung mga kasa ng mga sasakyan, Nissan, Toyota, may saksakan na. Hindi ka na matatakot, di ba? Tapos ang maganda pa, kapag ikaw naka-EV, may saksakan ka ba pare may bahay ka, may saksakan ka ba ng 100 volts sa garahe? 100 volts? O kahit 200 volts. Sa Philippines, 200 volts, di ba? O kung may saksakan ka ng 200 volts sa labas ng bahay niyo, saksak mo yung sasakyan mo, matcha-charge na yan. Di ba? Tapos sasabihin nila, pag naman charge mo sa bahay, ang bagal-bagal. Kahit nasabihin natin mabagal, 200 volts. Usually, ang maidadagdag yan, isang oras siguro mga 5 to 10 kilometers. Sabihin natin 5 kilometers per hour ang madadagdag. Ito ilang volts ba to? Ito 300 volts to eh. Quick charger ang tawag dito. So 50 kilowatts. 50,000 watts yan. Yung sa bahay, nasa mga 2,000, 3,000 watts lang. Diba? So, madadagdag nga nun, isang oras, 1.5 kilowatts. Ang 1 kilowatt kayang tumakbo ng mga 5 to 9 kilometers. Depende sa efficiency mo. Pero yung ako kasi 9 kilometers kada isang kilowatt kayang takbuhin. So, kaya kong isang oras, mga 8 kilometers madadagdag, mga 9 kilometers. So, pag charge mo, hindi mo naman kailangan titigan. Hindi ka tulad pag nagpapagas ka, kailangan mong hawakan yung di ba? Hindi. Isaksak mo yan. Lang, no? Saksak mo yan sa bahay, saksak mo yan. Pag uwi mo, anong gagawin mo? Maliligo. Maliligo ka, magluluto ka, kakain ka, magtutoothbrush ka, manonood ka ng TV, matutulog ka, di ba? Pagkagising mo, hindi ka naman siguro 8 hours, 5 hours aalis ka. Siyempre, 10 hours, di ba? Maikli na yung 12 hours kasi 6 ka uwi. Pwede naman to i-overnight, no? Pwede, walang problema. Yan, overnight charging mo. 12 hours. Charge mo 12 hours. So, di ba maganda kada overnight, pwede mo siya, di ba? 12 hours mo i-charge. Kahit 5 kilometers na madagdag, ilang kilometro na yan? 60 kilometers, 12, 24, 36, 48, 60. May 60 kilometers ka, 12 hours. Yun yung pinakamababa, ha? Yung pinakamababa mong pwedeng takbuhin. 60 kilometers. Tatakbo ka man 60 kilometers per day. Kung tatakbo ng 60 kilometers per day, upgrade mo yung system mo kasi hanggang 9 kilowatts pwede mo i-charge to. 9 kilowatts per hour. Siguro mga 9, 18, 10, 45. Mga 7 hours, fully charged na. 500 kilometers pwede mong takbuhin. Hindi ka naman siguro tatakbo ng 500 kilometers per day, di ba? Pupunta ka na ng Manila, no? Di ba? Araw-araw, Baguio, Manila, Baguio, Manila. Ayun, kailangan mo ito ng quick charger. Pero kung sa bahay, papasok-pasok ka lang naman, actually ang EV, napakatipid niyan sa mga
yung slow traffic. Mm. Di ba kapag gasoline car ka, mas mabagal, mas malakas sa gas. Kasi kahit na nakastop ka, umiikot yung makina. Kumukonsumo ng gasolina. Eto, kapag nakastop ka, walang konsumo. Aircon lang. Aircon lang, no? Aircon lang o yung radyo lang, ganyan. As in talagang sobrang tipid nito sa kuryente kapag traffic. Di ba? Sarap, naka-Tesla. Elon Musk, baka naman. Naririnig doon ni Elon Musk, oh. Hindi ko naman binili ito dahil kay Elon Musk. Gusto ko kasi yung sasakyan, hindi yung tao. So, yun lang naman. Sige. Sponsor, oh.